Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At ito nga po ang inyong Masayang Tahanan. Ang Masayang Tahanan ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Kamusta ka na? Kamusta na ang inyong pamilya? Alam ninyo, dito sa buhay, hindi naman talaga mawawala ang mga pagsubok at mga problema na ating pagdaraanan. Hanggat naririto tayo, do not expect a perfect life dahil ang perpektong buhay talagang sa piling ng Diyos natin yan mararanasan. Because we live in a fallen world, talagang merong mga pagsubok, talagang mayroong mga problema, merong mga magkakasakit, magkakaroon tayo ng mga conflict sa ating mga mahal sa buhay, pero ang pangako ng Diyos, His grace will always be sufficient para po i-sustain tayo sa mga pagdaraanan natin sa araw-araw. At ang biyayang yan, ang siyang kitang-kita natin dito sa atin pong makakakwentuhan ngayon. Hindi naging madali ang 2021 para sa kanilang pamilya. Of course, sa buong mundo, hindi naman naging madali ang taong iyan dahil nga nasa kasagsagan tayo ng pandemya. Parang kailan lang, hindi ba? Pero nag-move on na ang mundo, meron na tayong new normal, pero wag nating kakalimutan ang mga napagtagumpayan at ang mga pinagdaanan natin noong panahon na ang buong mundo ay humarap sa pandemya. Ang pamilya, estiyoko po, nabawasan, nalagasan ng kanilang padre de pamilya noon pong 2021. At narito ang kanyang may bahay para magkwento sa atin kung papaano sila itinawid ng Diyos sa pagsubok na ito. Kasama natin si Aimee Estioco ng Calvary Foursquare Church. Aimee, magandang umaga sa iyo. Morning po, gandang umaga. Ate Maloy. Oo. Magandang umaga sa mga nandito sa Pilipinas, sa mga nanonood at nakikinig naman sa ibang bansa. Ano man po ang inyong time zone, kami ay nagpapahatid sa inyo ng masayang pagbati buhat sa masayang tahanan. Aimee, kamusta ka na at ang iyong dalawang mga anak? Kamusta ang inyong pamilya? Okay naman po, kami po ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga anak ko po ay patuloy na nag-aaral. Isa pong nasa college, isa pong grade 12. Mm-mm. Okay naman po. Okay po So, kami. mag-isa mo silang tinataguyod ngayon. Balikan natin yung 2021 kahit na mahirap, kahit na masakit, ano, sa bawat napagtatagumpayan nating pagsubok sa buhay, higit tayong pinatatatag ng Diyos. Kwento mo naman sa amin kung ano yung nangyari sa inyong pamilya noong 2021. Yun po yung parang 2020 po, di ba nag-start yung COVID, no? Oo. Tapos parang naka-recover ng konti. 2021, nung bumalik yung kasagsagan na, yung mas malakas, dumating na po yata yung Delta noon, yung time na yun. Pero hindi, yun po. Tapos, ang una po talagang nagkasakit ay tatay ko po. Nagkaroon po siya ng lagnat, ubo. Pero yung ubo niya hindi yung hindi yung ganong katindi. So, nagpa-check up po siya, binigyan po siya ng gamot, antibiotic. Pero hindi po okay. Nakapag-preach pa po siya, pero hanggang sa yung sumunod na linggo, ika-Monday, ano na po, yung matindi na po yung ubo niya, yung matigas, matigas na dry cough, nahihirapan na po siya. Pero hindi siya nagre-reklamo na nahihirapan siyang huminga. Pero at the same time po, nung nag
nagkaroon na po ng ubo ang tatay ko. Ang asawa ko po, si Jude, mayroon po kasi siyang allergy. So, may ano yun? Rhinitis. Opo. Dahil nag-work po siya ah, sa labas po. So, may project po. Siguro dahil yung weather nung time na yun, nung March, nagbago from malamig sa mainit. So, di ba yung change ng weather, nag-aano po siya doon, bahing ng bahing. So, nagkaroon po siya na dire-diretso na ubo, bahing po siya ng bahing, hanggat yung sipon niya, ubo. So, nagsabay na sila. Pero yung sa husband ko naman, walang lagnat. Ang ginawa lang ng husband ko, nag-rest. So, dalawa po silang may sakit dito sa bahay. Pero yung sa tatay ko, yung mas matindi kasi may lagnat po siya. Pero hindi ko naman naiisip na na ganun po katindi. Yung wala po talaga. Basta ako po, luto ako sa kanila, alaga ko sila. So, ganun po. Pero nung sinabi na po ng tatay ko na dalhin niyo na ako sa ospital, siguro po masama na po talaga yung pakiramdam niya. Ah, nung pinasok po siya sa ospital, diretso na po eh. Nung time po na yon, ang dami-dami. Yun po yung time na nasa labas na yung, nababalitaan niyo po yung nasa labas na yung mga may sakit, nasa parking lot. So dinala po namin siya sa Cardinal. Praise the Lord, tinanggap siya. Nung time na papunta pa lang po kami doon, sabi na po sa amin na wala ng rooms. So, hindi po siya ma-admit. Pero sige, diretso pa rin kami kasi talagang hirap na po siya eh. Yung, yung paghinga niya. Pero hindi ko po alam kung mababa. Wala pa po akong alam noon nung time na yon. So, dinala po namin siya ng kuya ko. Tapos, inadmit po siya. Diretsong inadmit, swinab po siya, positive sa COVID. Ang pinasok po siya sa Cardinal, hindi po dun sa hospital mismo. Kasi meron po sila yung isang lugar po na nakatent sa Cardinal na kung saan po yung pinakagrabe, dun po muna ipapasok bago po sila iakyat sa mga rooms at pagka may available na room. So, pero praise the Lord kasi inadmit po siya. So, naipasok po siya doon, trinit po siya, hanggat sa wala na po talaga pababa na ng pababa, yung hirap na po talaga. Hanggat sa na-intubate po siya. Na ayaw po sana namin pero wala po kami magawa. Pag tumawag po sa amin yung doktor, wala po talaga kaming magawa. So, intubate po siya. Hindi po namin nakikita ang tatay ko na naghihirap. Sa kanya po ako nakatira dahil nawala po ang nanay ko. So ako po ang sumama sa kanya dito sa bahay. Pero hindi ko yun inalagaan, hindi nagpaalaga yon. Pero doon lang po namin nakita na nahirapan. Yung akala ng family na simpleng lagnat, simpleng ubo, ay COVID pala. At yun pala yung magiging huling battle ni Pastor, bago siya umuwi pabalik sa Panginoon. Kasi Napagtagumpayan ninyo yung 2020, walang nagkasakit sa inyo nung 2020. wala po, ang lalakas po namin. Pati yung husband ko, nag-physical check-up po siya, yung annual niya. Wala talagang sakit. Yung father ko po, nag-physical check-up rin po siya. Dinala dito yung laboratory, parang ganon. Dito po siya. Very clear, very healthy po talaga ang tatay ko. 80 years old yun, pero very healthy. Ang ano lang po nun, arthritis, pero very healthy po talaga. Silang dalawa very healthy. Siguro talagang, hanggang dun lang talaga sila. So, ilang days lang ba siya sa hospital? Hindi ko na po matandaan. Days lang po, walang 1 week siya sa hospital. Parang 5 days lang po yata, 4 days. Kinuha na At naman. nung mga panahon na yun, Aimee, hindi naman tayo pwedeng magbantay sa ospital, ano? So, iniwan ninyo si tatay, si pastor sa hospital. Hospital. Nung time po na pinasok na po siya sa ospital, kami pong pamilya nag-quarantine. Kasi
nandito po siya sa loob ng bahay. Ang setup po kasi dito sa loob, nasa parsonage po kasi kami, tapos may church, tapos may school. So ang kagandahan po, dito kami na-quarantine. So yung dalawang anak ko po, naiwan sila sa bahay. Sila po yung dito. Ako naman po dun sa office ng tatay ko. Yung asawa ko po, nandun po sa isang room sa school po. Doon po siya Tsaka marami pa po kami dito na naka-quarantine sa iba-ibang rooms. So, yun po ang nangyari sa amin. Yung the time na pinasok na po si tatay sa loob ng ospital, nag-quarantine po kami right away. Kasi di ba po ganun po dapat no? So, uh, hanggat sa kinuha ng Panginoon, yung husband ko naman ngayon ang medyo, nung time na nasa ospital ang tatay ko na nagre-recover, masama na po yung ubo niya. Siya naman po, So, so si Pastor lumakas pa si Pastor, nagre-recover pa. Opo, kasi ang dami din pong nagpipray. Tapos, gumaganda po yung oxygen niya. Pero nung time na parang after 2 days po yata yon, talagang kailangan ng, hirap na po siya hindi niya na kaya. Ano pa po kami, may calls pa po kami sa kanya. So, nakapagpaalam pa po siya, nakapagbabay pa po rin po siya. Doon po namin talaga nakita lang na ang tatay ko mahina. Napakasakit. Tapos noon, habang yung time ko po ng tatay ko na nandun po siya sa ospital, yung husband ko naman po, masama na rin po yung pakiramdam niya. Yung ubo niya iba na, yung very dry. Tapos yung mga symptoms, LBM po siya. Pero yung paghinga niya, okay pa naman. So, dumating din po kami sa time na nung nawala na ang tatay ko, nag-test po kami ng saliva test. So, kasama pa po yung husband ko. At lahat po kami dito negative. Talagang negative. Pero yung sa kanya, parang pahina siya ng pahina. Hanggat sa dinala po siya, yung kanyang oxygen po ay parang monitor na po kami. Medyo bumababa na po. Parang mas mababa pa sa 80, 70, parang ganon. Pero nakakausap pa siya. Pero hindi po kami magkasama. Magkakahiwalay kami. So nagkakausap lang po kami sa labas ng room. So sa pinto lang, hindi ka makalapit sa kanya. Yun ang mahirap, di mo maalagaan. Pero meron pong isang time, kasi talagang awa ako. Sabi ko, alika nga, lumabas ka nga dito, hihilutin kita. Sabi ko gano'n. So nag-plastic ako ng kamay. Tapos nakamask ako. Uso pa po yung face mask. Ay, yung Face shield. Yung face shield. So hinilot ko siya. Sabi ko gano'n. Sabi ko, hilot ko kasi para mawala yung ano niya, yung sa likod niya. Kasi pagka ganun po yung pakiramdam niya, hinihilot ko po yun para maginhawa. Ay wala po talaga. Hanggat sa nung araw po na kinabukasan po dinala po siya so wala nang tatay ko nito yung following week na po ito. So dire-diretso po yung quarantine namin. Hanggat sa dinala na po siya sa high precision. Negative din po siya. Negative po yung... So, nagpa-laboratory. Wala pong nakita sa kanya, pero yung symptoms na andun, pero negative po Talagang wala. Hanggat dumating nung gabi, ako po ay for 2 or 3 days po, nakita niyo naman siguro yung school dito, no? Meron yung labas. Doon po ako sa labas natutulog para mabantayan ko siya. Sa labas ako, so yung hamog, basta wala akong pakialam, basta maririnig ko yung asawa ko kung ano nangyayari sa kanya dun sa loob. Kasi wala kang magbantay sa kanya. So, nung time na yon, sabi ko parang iba na yung yung ubo. Tapos, iba na po talaga, iba na yung ubo. Hanggat sa pinagpe-pray ko po siya, nandun ako sa labas, pinagpe-pray ko kasi hindi ako makapasok. Alam ko na Sabi ko, mahirap na magkasakit. Sabi ko ganun, mahirap mahawa. Hanggat sa kita ko po siya na hinang-hina, yung ubo na ang tigas-tigas, tapos dun po yung nagsasalita na siya ng iba. Dahil yung oxygen bumaba na, pababa ng pababa.
Tapos sabi ko, pa, may supot ako, nakakita ako ng supot, pa. Sabi ko ganun, inabot ko sa kanya, pa, huminga ka dyan. Sabi ko, hinga ka dyan para ano, para lumakas. Pero iba po yung sinasabi niya, basta iba na. Pero kilala niya naman ako. Mm-mm. Ah, kilala niya naman ako, pero iba na po talaga. Tapos sabi ko, sige, niyaw ko yung sister-in-law ko, sabi ko, dali na natin to sa ospital. Sabi niya, ganon. So, ah, walang babay-babay eh. Yun ang mahirap, walang babay. Alam ko lang na, wala rin sa isip ko na may mangyayari. Basta ang gusto ko lang madala siya sa ospital at ma-confine siya doon, ma-treat siya. So, pinadala po siya sa UE naman. Praise the Lord ulit. Na-admit siya. Nung time po na yon walang mga oxygen. Yun po yung time na nagkakaubusan ng oxygen. Pero may dumating po na oxygen na isang truck, puro oxygen. So nalagyan po siya pero hindi pa po siya kagad na ipasok sa room. Nandun lang po siya sa emergency room po, sa pagkakaalam ko. So, ah na hindi na po namin siya nakausap nung time na naipasok siya. So, ilang days lang din po, parang 2-3 days. Na-intubate rin po siya, humina ang katawan, kinuha ng Panginoon. So, sa tatay ko po, iyak talaga ako. Iyak. Nung dumating na po sa asawa ko, wala na pong luhang umiyak. Wala na talaga. As in, pinipilit ko, gusto ko talaga iyak. Wala po talaga. So, hindi ko po, ayaw kong na-intubate po siya. Mga parang 2 days lang. Pero naipasok din po siya sa room. So, yung provision ng Panginoon na makapasok siya doon. May nag-alaga sa kanya doon. Hindi po, ang masakit po dito, hindi yung maalagaan. Di maalagaan yung tatay ko po nung nilabas siya sa ospital, nakabag na itim na hindi mo man lang mayakap, hindi mo masabi salamat titay sa lahat ng ginawa mo na mahal na mahal mo siya. Hindi mo man lang naalagaan time na nandun sila sa ospital, pareho sila, hindi ko man lang naalagaan yung ganon. Saka ang naging pagitan nila ay araw lang talaga, ano? Araw po, kaya parang wala nang lakas na umiyak. Naubos na po yung iyak. So, yun po ang nangyari. Tapos noon, pagitan Pareho silang, ang protocol nung mga panahong iyon, kapag nag-expire ay kine-cremate kaagad, ano? Opo, hindi po namin napag-usapan yan. Hindi po namin napapag-usapan yung kamatayan namin ng mag-asawa kami. Ang pinag-usapan namin kung sino mauuna sa aming mag-asawa. Pero yung process, hindi po namin napag-usapan. Pero wala naman po ako magagawa. So, kailangan po talaga siyang i-cremate. So, pareho po silang cremate. Pareho po pong nakita na nilalabas sila sa ospital na nakabag na lang. Tapos hindi mo pa rin siya madala mismo doon sa cremation. Hindi mo walang viewing, walang wake, walang celebration ng life. I mean, yung mga ganun pong bagay, talagang kakaiba, napakasakit. Hindi mo man lang nahawakan, hindi mo man, yung ganun po, yung mga time na yon. Pero after po noon na ang hirap pa noon ng cremation. Nalala niyo po yun? Days bago Kasi mag-cremate. days dahil pila-pila rin, hindi ba, sa mga crematorium? Sobra po. Biro niyo namatay ngayon, kunwari ngayong araw po, after 3 days pa siya mag-cremate. So pareho po sila ng sitwasyon ng tatay ko. So sabi namin, nako, kawawa naman yung tatay at asawa ko doon sa morgue, patay na, no? Pero sabi namin, kawawa naman sila doon. Sabi ko gano'n, ipa-cremate na natin. So, syempre, kasi meron po kaming mga plan. So, nag-out kami doon sa plan. Kumuha po kami ng on the spot na mag-cremate.
Kaya Mm. na-activate po sila agad. I Pero mean, etong panahon na ito, you were still grieving the death of your father. Kasi napaka-ikli nung panahon, ano? po, Talagang magkasunod yung pagpanaw ng father mo at saka ng husband mo. opo. Tapos, syempre physically exhausted ka, emotionally drained ka. Kamusta yung health mo? Nagkasakit ka rin ba? Yung time po na nung namatay na po yung husband ko, doon po ako nakaramdam na ng mainit na yung katawan ko. Mabigat na yung katawan ko po. So, um, namatay po siya. 2 days after po kasi, ako naman yung na-ospital. Dahil yung lagnat ko po, hindi po bumababa. Mm. So, na-test po kami dito. Negative naman po ako sa COVID. So, pero yung lagnat ko po dire-diretso, nagpo-40 po. Talagang, Mm. pero ang maganda po doon, hindi ako nahihirapan huminga, ah, very mobile. Mm. Malakas, kaya ko pong gumalaw, kaya ko pong alagaan yung sarili ko. Pero yun nga po, dahil magtataka ka mataas yung lagnat, hindi siya bumababa. So, sabi ko pa nga, nakakatawa kong kwento to kasi ayokong magpadala sa ospital. So, ang Mm. ginawa ko po, sabi ko dun sa isang kasama po namin na naka-quarantine, meron ka bang suka ng pang, pang sukang yung, I mean, yung ah, suka na galing sa probinsya. Mm. So, meron daw, sabi ko, penge. Sabi ko, ganun. Oh, itatry ko muna to. Ipapahid ko sa katawan ko. So, pinahid ko po siya sa katawan ko kasi yung nanay ko po no, nung maliliit kami, minsan nilalapatan niya po kami ng sobrang init kasi nung panahon na maliliit po kami, nilalapatan niya kami ng mga parang suka sa kilikili, Mm. sa mga singit-singit para bumaba. So, trinay ko siya kasi ayoko pumunta sa ospital. Ayoko po kasi, Mm. basta ayoko, syempre, sino man may gusto ng ospital, ayoko po pumunta sa ospital. So, nilapatan ko po, wala rin. So, sabi ko, bigyan niyo lang ako 1 oras, sabi kong gano'n. Tingnan natin kung bababa, wala talaga. So, sabi ko, nagpadala na po ako. Ayun, after 2 days na namatay yung husband ko po, na wala na akong iyak, sarili ko naman ng isipin ko nung sinabi ko sa pamilya ko, sa mga anak ko na dadalhin ako sa ospital, ang iyak nila. Mm. Kasi trauma na po sa amin eh. Pagka Oo. dinadala sa ospital, hindi na po bumabalik. Nung mga panahong ito 'no, kumbaga 2 haligi ng tahanan ninyo ang nawala. In just 6 days ano, kulang-kulang 1 linggo, nawala ang tatay, nawala ang asawa, pagkatapos ikaw nasa ospital dahil may sakit ka rin. Ano yung mga iniisip mo nung mga sandaling iyon? Basta po nung nagpaalam ako sa mga anak ko, sabi ko babalik ako. Iyak sila. So sabi nila, babalik si mama, sabi ko. Sabi kong ganun sa kanila, magpapa-ospital lang ako, papalakas ako. Pero sabi ko, babalik ako. Nung time po na nasa ospital ka, ako po, kasi po di-describe ko lang yung lugar, no? Yung sa Cardinal. Sa Cardinal po kasi nga, yun yung sabi ko kanina, hindi ka pwedeng nilang ipasok dun sa pinaka-hospital unless na dadaan ka muna dun sa tent kung saan yung nandun lahat ng grabe. Grabe Mm. talaga. Kung 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 ako po siguro ay dinibdib ko yon yung lugar na yon, siguro hindi ako makaka-recover. Mm. Kasi ang pagitan lang po doon ay shower curtain. Tapos dahil ako po ay mobile, I mean nakakagalaw po ako, so naglalakad ako sa labas. Dun sa parang hallway nung ano na yon. Maliit lang po yung tent na yun eh. Pero dun po maririnig ninyo lahat. Lahat ng ini-intubate, lahat ng dinadialysis, lahat ng mga proseso na ginagawa ang mga doktor po dahil sobra po yung ano po yung tawag sa kanila, yung damit nila, yung sinusuot nila. Oo. Naka-megaphone po sila. Kinakausap nila ang patient. Maririnig po ninyo yung iba't ibang tunog,
24 hours. Nandun po ako na-stay po ako sa loob ng 2 days. Pero napakabuti ng Lord. Nilabanan ko sa mga salita niya. Talagang nagko-quote po ako ng verses. Do not fear, for I am with you. Sa Isaiah, I am wounded. He was wounded for your transgressions, bruised for your iniquity, the chastisement of our peace. Dinideclare ko po yon every day, every hour. Hanggat sa, sabi ko lalabas ako Panginoon dito, hindi pwedeng hindi. Sabi ko gano'n, kailangan ako ng mga anak ko. So, worship ako doon sa loob. Ako lang mag-isa. Wala kang kasama, wala kang kausap. Biro mo, yung curtain na yon, maririnig mo lahat. Sobra. Sobra yung atmosphere. Kung di ka talaga malakas. Minsan yung katabi ko, parang dinialysis po yata yun. Ang ingay. Pero hindi po talaga siya naging trauma sa akin. Hindi siya. Lumalabas ako, magbabrush ako ng teeth, pupunta ako sa CR, dadaanan ko lahat sila. Makikita mo yung mga naka-intubate talaga. Kung ano po, open po yung makikita nyo lahat. As in, walang mga nakatago. Lahat yun, rinig, mata, kita, tenga, maririnig mo. Dadaanan mo lahat yun. Tapos, alam mo na mamamatay yung isa dahil wala na dun eh. Makikilala mo wala na dun yung isang pasyente or basta yung alam mo yung mga grabe. Dadaan ka, pupunta ka sa restroom. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakakakilos ako. Kasi walang nurse na mag-aalaga sa'yo. Wala kang bantay. Imagine, critical yung mga tao doon pero walang bantay, walang ano. Ang hirap po ng ganon. Kasi tayo po mga Pilipino talagang babantayan mo hanggat sa kaya mo, babantayan mo, sasabayan mo yung may sakit. Pero dito wala po. Ikaw lang. Pati po yung nurse na nakuha po namin, nandun lang po siya sa labas, bawal po siya sa loob para mag-alaga sa akin. So, hanggat sa nilagyan po ako ng yung tinatawag nilang remdesivir. Kasi po 3 tests po ako. Pagpasok ko po sa loob, hindi po nila ma-rule out kasi parati po akong negative sa test. Wala po talaga silang nakita. So, sinitiskan nila ako. Nakita nila na may mga puti-puti po sa lungs po. May puti-puti. Pero parang hindi na yung ganun kagrabe. So, kaya nila ako pinagstay sa hospital. Kaya po ako na-confine. So, hindi nila na ma-rule out hindi po nila ma-rule out nung time na yun. Pero nung nakita nila sa CT scan, may puti-puti. So, may COVID. Pero mild, ang declaration yata po nila sa akin ay mild. Pero binigyan po nila ako ng remdesivir. Yung pinakamatapang na gamot. Na pinakamahal pa po. So, 5 shots, 5 injections na ganun po. So, nung una nila nilagay po yun, nandun ako sa tent. So, sabi ko, Lord, yung papasok na yan sa katawan ko, dugo mo yan, sabi ko ganon. Yan yung dugo mo na dadaloy sa akin at magpapagaling Panginoon sa akin. Talagang every time na nilalagyan ako ng gamot, lalo na yung remdesivir na yun, kasi pwedeng masira yung kidney mo, pwedeng may matamaan yung gamot na yun, sobrang tapa. So, yun yung dinideclare ko, Lord. Lalabas ako dito, paggagalingin mo ako. Hindi pwedeng hindi mo ako pagagalingin, sabi ko sa Panginoon. So, parati nagko-quote ng verses, pinanindigan ko talaga yung words ng Panginoon. Pinanindigan ko talaga yan. Yan ang talagang buti na lang pinamemorize ako ng mga magulang ko ng memory verse. Meron kang huhugutin, ano? Kung hindi, walang panlaban sa isipan, sa Opo, tindi talaga, noong totoo. trauma na na-expose ka, hindi ba? Saka po kasi nung nag-start po si pandemic, babalik lang po ako noong 2020 po. Ang ginawa ko, sabi ko parang hindi ko na-memorize yung mga verses na to. Sabi ko ganun, wala namang ginagawa. So nag-take time po ako talagang magsulat, i-memorize ulit yung mga verses na gusto ko. Ginamit ko sa time na nangailangan ako. Kaya, very thankful ako sa Panginoon dahil totoo yung salita niya. Yung pong nagpalakas sa akin, hindi niya ako pinabayaan. So, hanggang sa
praise the Lord, nag-open na naman ang Panginoon ng isang unit sa hospital, isang room na napakaganda, na marirelax ka, lalakas ka dun sa room na yon dahil hindi mo na makikita yung sitwasyon na nandun ako sa tent. Praise the Lord, binigyan niya ako ng room. So every day, for parang 3 days, 4 days, every day. Ang unang declaration ko, from the rising of the sun till the time that it gets down, the name of the Lord shall be praised. Tapos, yun ang declaration ko for that day. And then, yung pag nilalagyan ako, everyday po kasi remdesivir, no? So, yun na naman, kailangan kang dumapa, pasukan ka ng gamot. Panginoon, yan yung dugo mo, Lord. Sabi ko, yan ang dumadaloy sa katawan ko at magbibigay sa akin ng healing yan. Sabi ko ganon. Tapos noon, hanggat sa umayos po yung pakiramdam ko at pwede na pong lumabas, papasalamat ako Anong dahil katagal ka, Aimee, sa ospital? 4 days? 5 days po. 5 days, bale. 5 days po. So, hanggang sa in-x-ray po ulit ako, swinab ulit ako, clear po ako lahat, maganda po ang kidney ko, maganda po ang BP ko, napakaganda. Lahat po ay naging maayos. Maayos po yung kalagayan ko hanggang sa gumanda-gumanda at lumakas po yung oxygen ko. Hindi naman siya bumaba talaga. Hanggang mga 86 lang po, 87. Hindi po talaga siya yung bumababa. Na talagang super baba. Kagaya po sa asawa ko. Hindi po talagang pagka pina-exercise ako, i-monitor po yung aking oxygen. Maayos po. Talagang siguro pinagpahinga lang ako ng Panginoon sa ospital sa sitwasyon na pinagdaanan ko sa nangyari sa amin. So, lahat po yun ay hanggat sa bago po ako lumabas nung araw na yon, may last pa po akong Shot. remdesivir. Opo, may last shot pa po ng remdesivir. Uwing-uwi na po ako. Pero kailangan pa daw. Pero ang sabi po ng doktor, sige, bigyan kita ng bago mag-lunch para makauwi ka na rin. So, nakalabas po ako ng ospital na maayos po yung katawan ko. At maayos po yung nakapagbayad po kami. Tapos, kasi sunod-sunod kami. Hindi talaga yung provision ng Lord. Ay, grabe po talaga. Hindi po 100 pesos. Talagang grabe yung provision ng Lord. Healing, physical, mental, emotional, lahat yun provide niya po. Talagang sobrang Panginoon. Hanggat sa, hindi pa rin po ako nakakaiyak niyan, ha? Hindi pa ako nakakaiyak sa asawa ko. Hindi pa ako nag-grieve niyan sa asawa ko. Wala talaga, as in wala. Miski sa ospital po, kasi dahil ang concentration ko, makagaling po ako eh. Hindi ko siya hindi ka mag-grieve sa time na yon dahil kailangan kong magpalakas eh. Yung sa time na na-hospital po ako, kailangan pong magpalakas ako. So, Kumbaga, parang sinet aside mo muna yung grief dahil nakafocus ka doon sa survival. Meron akong 2 pang anak na uuwian ko, pinangakuan ko na ako ay magbabalik. So dapat lumakas ako dito. At tamang-tama naman dahil the year prior to that, talagang inihanda ka ng Panginoon, napakarami mong binalikan ng mga memory verses na baon-baon mo doon sa ospital. Ikwento mo naman sa amin, Aimee, noong nakauwi ka na, how was the reunion? Ano ba to? Kinakailangan pa rin na i-isolate ka o pwede nang magyakapan ulit? Isolated pa rin po. 14 days, 15 days. So, pagka-uwi ko po, pagkalabas ko po, diretso po ako, isolation naman, dito naman sa isang condominium. So, ako na naman po mag-isa. Kausap ko lang mga anak ko through phone, messenger. So, 15 days hindi pa po kami nakikita ng mga anak ko. Pero kailangan po kasi lumakas ako at maging maayos yung katawan ko talaga, yung mawala na yung LBM, lahat. Yung paghinga ko, yung mga gamot na kailangan kong tapusin. Binigyan po kasi ako ng mga prescribed na gamot po para
inumin ko habang nagre-recover ako Mm. sa labas. So, yung isolation ko po, ako lang po ulit mag-isa. Hindi pa rin ako nakakaiyak. Wala pa rin, miski na naka-recover na yung katawan ko, wala pa rin talaga, pinipilit ko. Hanggang sa dumating po yung time na nakita po kami ng mga bata, dinala po sila sa akin dun sa condominium, sa akin po, kung saan po ako nag-i-stay. Pagkita ko talagang, niyakap ko sila, talagang, praise the Lord. Nagkasama-sama kami. Ah, pero 3 na lang kami. Pero nung nakita ko po, hindi pa rin ako maiyak. Wala talaga. Pero masaya po ako kasi nagkasama-sama kami. So, dun po kami nagstay hanggang matapos yung school nila. Pero nangyari po ito ay April na, no? Nakaiyak yung talagang proseso ng Panginoon. Ang tagal, yung proseso sa akin, ang tagal ko talagang natanggap na wala na po yung asawa ko. Ah, Nakaiyak po ako, magju-June na po nung nakaiyak ako. Sobrang tagal. So, pinipilit ko talaga yung sarili ko, talagang pinipilit kong umiyak, pero hindi eh, wala talaga. Pwede po pala yun. Mm. Hindi ka iiyak. Eh, iyakin po ako eh. Pero pwede pala yun. Pwedeng mangyari na hindi ka maiyak. So, dumating po yung time na talagang nag-sink in na. At yung mga bata, kita nila ako. Nung una po, sabi na, ma, okay lang yan, ma. Sabi ganun, very supportive po yung mga anak ko. Ah, ano yan, parang, basta yung comfort nila, yung words of comfort nila sa akin. Hanggat sa, dahil hindi na po mapigilan yung pag-iyak, dahil miski nakaupo ka, luluha ka lang, yung ganun po, tinitingnan na lang nila ako. Parang nasanay na sila sa akin. Tapos, masaya po yung stay namin doon. Hanggang sa time na bumalik na kami sa bahay, yung bahay na po na to, kala ko malakas ako. So, umiiyak po ako, no? Iyak ako, iyak. Sige, iyak, iyak. Dumating po yung June. June po, bumalik na kami dito sa bahay. Sama-sama na kami. Kala ko malakas ako. So, masaya ako, makakauwi ako. Dahil ilang months, hindi po ako nandito. Wala po ako dito sa bahay. So, ang saya-saya ko. Nung time na umalis na po sina Pastor Darrell, sila Sister Jeng, dahil hinatid nila kami pabalik dito. Ang mga kapatid niyo po, ano? Kapatid at saka sister-in-law. Pagdating ko po dito, di wala na sila, no? So, yung mga anak ko naman, pagdating din dito, dahil ligpitan time, akyat naman sila sa kwarto nila. So, sabi ko, sige, akyat ako sa kwarto ko. Ay, totoo po pala yung yung mga movies. Naiyak po ako pagkita ko sa kwarto namin. At lalo ko naiyak nung nakita ko yung mga damit, niyakap ko. Mm. Totoo po pala yun. Kala ko, pelikula lang. Talagang niyakap ko. Ano to? Hindi ko alam bakit ganun yung reaction ko. Kala ko malakas ako eh. So, niyakap ko, umiyak ako dun sa taas. So, yun po. At least na-release po na-release po ako sa mga naramdaman ko kasi mas masarap yung umiiyak at nayakap ko yung mga damit ng asawa ko. Inamoy ko talaga. Inamoy ko po siya. So, parang movie pero totoo po pala yun. So, Mm. hanggang sa nag-recover unti-unti. Yun po. Kamusta na kayo ng mga bata ngayon? Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na dahil napakabilis, ano, sunod-sunod yung dagok at saka yung pagsubok na dumating sa inyo. Nagsimula sa father mo, after 6 days, ang mister mo naman ang pumanaw. After a few days, ikaw naman yung nagkasakit. Ano, talagang napakaikli noong pagitan para mag-go through talaga doon sa grieving process. But it's been more than 2 years now. Kamusta kayong mag-iina? Actually, ngayon lang po ulit ako umiyak. Hindi po ako umiiyak. Tagal na since nung 2021, iyak-iyak ako, no? So, from time na naiyak po ako, yung
grieving process ko nag-start. Siguro mga ilang months, 6 months, gano'n. After nun talagang hindi na po ako yung talagang iyak ng iyak. Mm. Totoo po yun, hindi dahil hindi ko mahal yung asawa ko. Pero talagang nag-stop po eh. Sabi ko, Lord, kasi parang tinanggap ko po siya na inalaw ng Panginoon, kalooban. Hanggang dun lang sila. Hanggang dun lang talaga sila. Very healthy sila, pero kinuha ng Panginoon. Pero anong ano nun? So, sa akin, tinanggap ko na kalooban ng Panginoon. Inalaw talaga ng Panginoon na hanggang dun lang talaga sila. At never akong nag-question sa Panginoon, bakit mo kinuha? Never. Hindi ko yan tinanong sa Panginoon. Alam kong may purpose ang Lord. So sabi ko, isa sa mga prayers ko, Lord, bakit mo ako pinabalik dito? Gusto kong yung purpose mo sa buhay ko mangyari. Kasi very shielded ako eh, dun sa dalawa ko, sa tatay ko, tsaka sa asawa ko. Hindi po ako nag-iisip ng kung ano. Basta ako po, luto lang ako. Wala po ko talaga iniisip. Gawin ko lang yung ginagawa ko. Wala po talaga. Miski na ako po lahat ngayon, alam niyo po yung mga decisions, hindi ko ginagawa yan. Hindi po ako nag-aayos ng mga dokumento. Kaya po yung wala yung asawa ko, saan ba yung dokumento? Saan ba ito? Anong magagawin? Wala po talaga akong alam. Hindi po talaga ako nagtatanong. Hindi po ako nakikialam. Tapos ngayon na may mga decision para sa mga bata, ako po yun. May mga gagawin, ako lahat. Kaya po, kaya po ngayon ibang-iba. So, ibang-iba po yung buhay ko sa buhay ko nung nandun po sila, na buhay po yung tatay ko. Yung asawa ko, ibang-iba po talaga. Ako magbabudget lahat. Ako lahat yan. Kaya, yun po. Kaya Talagang yung mga hindi natin inaasahang pangyayari, ano? Although alam naman natin na ang buhay dito sa mundo may hangganan, hindi ba? Alam naman natin na hindi natin forever kasama yung ating mga mahal sa buhay. But really, there is no way to be 100% prepared for it. Kasi nga ang iniisip natin, hindi, nandyan ka lang eh. Hindi, makakasama kita kasi ang sumpaan natin, panghabang buhay, hindi ba? Opo. Pero Totoo it's po been yun. more than 2 years now at nakita natin kung papaano kayo itinatawid ng Panginoon sa araw-araw. Mamaya, Aimee, ipapadescribe ko sa iyo, no? Bukod doon sa pagbabudget, pag-aayos ng mga dokumento, ipapakwento ko rin sa iyo kung ano pa yung mga nabago sa day-to-day life ninyong mag-iina, na nawala na si Papa, nawala na ang iyong father, at nawala na rin ang iyong asawa. At ipapakwento ko rin sa iyo kung papaano mo naranasan ang Diyos. Ang sabi nga sa Bible, He is the father to the fatherless, and He is the defender of widows. Aba yung dalawang description na yun sapong-sapo mo, hindi ba? Naulila sa tatay, naulila rin sa iyong husband. So, how is it being a widow? How is it being an orphan right now after 2 years and even more? Sa pagpapatuloy po yan ng ating masayang tahanan dito po sa inyong 702 DZAS. Pakinggan po muna natin ang awit na ito, and I hope that you will be encouraged by the truth and reminder that our God is a faithful God. Dakila ang kanyang katapatan. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng naming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin
Magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Nagpapatuloy tayo dito sa Masayang Tahanan. Ang program na ito ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Ilang taon na rin po na tayo ay naka-survive sa pandemya na naranasan ng buong mundo. Marami po ang nawala, mga mahal sa buhay, kabuhayan, mga opportunities na bago ang mga plano, na bago ang ating buhay dahil po dito. At isa nga sa mga pamilyang nakaranas nito ay ang Estioco family at ang Maghirang family. Nawala po ang kanilang father at ang husband ni Aimee. In just a matter of 1 week, less than a week, no, dalawa sa haligi ng kanilang tahanan ay nawala. Ngunit ang Diyos ay mabuti. Pagkatapos ng mahigit 2 taon, eto siya. She may be a widow, she may be fatherless, pero ang Diyos ay higit na naging buhay sa kanilang karanasan bilang isang pamilya. Aimee, how is it being a widow? At your age, in this time, ang daming problema ng mundo, hindi ba? May inflation, ang hirap ng buhay dito sa bansa natin, merong gera sa Israel. Kamusta kayong mag-iina at papaano mo nasusurvive ang araw-araw bilang nanay at tatay ng inyong mga anak? Sasabihin ko pa rin, the Lord is good. Talagang the Lord is good. Very faithful God. Paano ko ba sisimulan? Nung nawala po sila, ngayon na ako na talaga lahat, may magme-message sa akin, nagpadala ako ng ganito. Tapos may magme-message na makakatanggap kami sa ganito sa office nila, ng husband ko. Wala po kaming enough savings para tustusan ang pag-aaral ng mga anak ko. Or wala po talaga, not enough. Pero sa 2 years po na yon, very faithful ang Lord. Talagang housewife lang ako. Wala po akong alam sa pagtatrabaho na maging empleyado. Wala po talaga. Sa financially, doon ko po nakita. Very faithful talaga ang Panginoon. Talagang, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Makita mo yung provision niya. Nakapag-aral yung anak ko ng college. Wala po akong iniintindi kasi may pambayad. Nag-provide ang Lord ng pambayad sa kanya na hanggang ngayon, matatapos na po siya this year or until next time. Pero provided ng Panginoon, meron akong pang tuition sa kanila. Ganon din po sa bunso ko. Yung everyday needs namin, bumalik po ako, naging seryoso na po ako sa pag-tutor ko. Nag-tutor po kasi ako. Ako po ay isang piano tutor. Nagpapasalamat ako kasi yung husband ko, nung time na nagkaroon po kami nag-start kami ng family, gusto ko talagang mag-concentrate sa pagpapalaki ng mga anak ko kasi yun ang na-experience ko sa nanay ko. Dahil talagang naging housewife siya. So, ako din gusto ko ganun para maayos din yung mga bata. Kaya, miski na maliit ang kinikita ng asawa ko, basta ako sa bahay ako. Sabi ko ganun, gusto kong alagaan. So, sabi niya sa akin, dahil nag-aaral ka, huwag mong iwanan yung mga estudyante mo, yung mga sinututor mo ng piano. Kasi graduate po ako ng conservatory eh. So, sabi niya, sayang naman, sabi niya gano'n. So, ako po, parang nag-maintain lang ako ng students, like basta less than 10. So, dire-diretso po yan. Doon ko nakita yung talagang ang bait ng Panginoon, prepare niya ako para sa magiging trabaho ko ngayon. Na sineryoso ko yung pagtuturo kasi kailangan kong kumita, kailangan kong mag-provide sa family. So kung na-stop pala ako doon, mangangalawang ako or mahirapan ako magturo tapos
mahirapan akong maghanap ng estudyante kasi ilang years din yon. So talagang prepare ako ng Panginoon, hindi niya ako pinatigil sa pagtuturo na ngayon nagagamit ko siya. Um, ano pa ba? Nawala ako. So yun po ang mga nakakapagturo po ako ngayon. Tapos plus yung mga provision ng Panginoon na hindi ko alam kung paano tinatouch ng Panginoon. May mga tao siyang tinatouch na nagpo-provide. Nabibigyan po kami ng I mean, may panggastos kami. So, isa po yan sa financial side. Emotional side, okay naman po kami. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto kong one day sasabihin ko na you have turned my mourning into dancing. Kasi talagang masakit yung nangyari sa akin, sa mga anak ko. Gusto kong masabi ko yon na wala akong mabigat na dinidibdib sa puso ko. Wala yung mahirap. And then after ilang months na namatay yung husband ko, like a year, nasabi ko talaga sa Panginoon, Lord, you have really turned my mourning into dancing. Sabi ko gano'n. Kung paano mo ako hinil, Panginoon, maraming salamat. Kaya siguro ako ganito, masaya. I mean, siguro talagang the Lord, talagang He really touched me na hindi ko masabi kung paano. Pero ganun po talaga masaya ako. Hindi po ako umiiyak. Ngayon lang ako umiyak. Natanggap ko po na wala po yung asawa ko. Natanggap ko na wala ang tatay ko. Kasi very shielded po talaga ako eh. Hindi, mahirap man ang buhay, pero talagang andyan yung asawa ko na yung wala ka talagang iisipin, hindi mo, Iintindihin. wala talaga. Ngayon lang po ako talaga nag-intindi ng buhay, pero masaya. Ngayon lang pala ang reality talaga, totoo po ito, talagang, ito na talaga ang buhay. Yun po talaga ang dumating sa akin nung nawala po sila. Ito na ang realidad ng buhay sa akin. So, ang tagal. Ang I tagal na mean, nangyari. sabi mo hindi ka naghinanakit sa Diyos, no? Hindi ka nagtanong sa Diyos, bakit Lord, no? Paano mo nagawa na hindi magtanong sa Diyos? Normally, people would ask, bakit naman sa amin, Lord? Bakit naman 6 days lang? Tas ako rin nagkasakit pa, hindi ba? Papaano mo na pagtagumpayan yon? Siguro po dahil, hindi ko rin po alam, pero the more na nag-cling ako sa Panginoon talagang doon pa lang po sa time na mas lalo, ibig sabihin mas lalo akong lumapit sa Panginoon. Siguro it's really the peace of the Lord. It is His grace that nagiganito po ako, talagang nakakatayo. It's His strength. Lumapit lang po talaga ako sa Panginoon at pinanindigan ko talaga yung salita niya. Yan po ang talagang totoo. Wala po akong ibang mapupuntahan kundi talagang straight sa Panginoon. Dinideclare ko na the Lord is the Lord. Meron akong dinideclare parate, thy maker is thy husband. Sabi ko sa Isaiah, talagang dinideclare ko yan. Sabi ko, hindi mo ako pababayaan. Yung husband ko ngayon, maker of heaven and earth, the Lord of hosts is His name. The God of the whole earth is how He is called. Sabi kong gano'n. And there are verses na dami niyang pinapakita sa akin na talagang tinatayuan ko hanggang ngayon. So I declare that na talagang nag-cling lang ako sa Panginoon, na humawak lang talaga ako sa iyo. Yun lang ang masasagot ko kasi wala po talagang iba akong maisasagot kundi talagang lumapit lang ako at nag-depend sa Panginoon. I mean, paano ninyo hinarap yung mga first Christmas na wala si Papa at ang husband, first birthday, first death anniversary, first wedding anniversary na mag-isa ka lang? Paano ninyo to pinaghandaan at hinarap? First Christmas, ayoko po dito sa bahay. So, sabi ko sa kapatid ko, ayoko dito sa bahay. So, lumabas kami, doon namin sinelebrate. Kasi ayoko po. So, medyo nung time na yun, medyo hindi pa ako yung, okay na, pero hindi na yung talagang umiiyak. Pero,
syempre mahirap harapin, 3 na lang kami. So, Mm-mm. medyo malungkot, may kulang na, biglang nakulangan, biglang ang laki ng talagang hindi na rin po ako nagluto. Usually po talagang ako po ang nagluluto, talagang sobra, sobra po sa luto, talagang handa po talaga yan sa family. Kami pong magkakapatid. Yun po ang medyo hindi ko na po ginagawa. 2 Christmases na. Last year din, ayoko rin dito sa nagbagyo kami. Sabi ko 14 days sa Baguio, doon kami. Sabi ko gano'n, ayoko talaga dito. Parang parang ang hirap pang tanggapin. Yun ang medyo kasi talagang yan ang mga big events sa family Mm-mm. na i-celebrate. Tapos, mga first, yung anak ko nag-college. Kasi ang usapan po namin, pag nag-college po yung panganay ko, ah, magko-commute na siya. Kasi talagang simula po, nag-toddler sila hanggang nag-graduate ng grade 12, hindi po yan talagang hinahatid po namin yan. Lalo na po ang tatay ko. Tatay ko po ang taga-hatid at taga-sundo. Talagang sobra. So sabi ko, ate, sabi ko gano'n, hindi na kita mahatid sa TAF, sabi ko gano'n. Ayoko naman mag-drive doon. Tapos yung bunso ko po, ayoko rin iwanan dahil hindi po talaga sila marunong mag-commute. So letting go is very hard for me. Was very hard for me that time. Ay naku, talaga po, hindi ko po alam kung papabayaan ko ba sila mag-train or talagang hirap po mag-decide. Para sa akin po talaga. Hindi po kasi talaga nila alam. Hindi nila alam ang sitwasyon kung paano nagbabiyahe. Hindi po talaga nila alam yan. Kaya nung time na nag-decide ako, sabi ko hindi ko kakayanin na ihatid kayong dalawa. Lalo pa sa TAF, sabi ko napaka-traffic, sabi ko ganun, Mm-mm. ayoko mag-drive. At saka po ako, for almost 20 years, hindi po ako nagda-drive. Hindi po talaga ako nagda-drive kaya hirap na hirap akong bumalik pagda-drive. Kaya yan po yung mga kailangan kong balikan, kailangan kong matutunan nung time na yon. So, naturuan ko po yung dalawang anak ko mag-train kasi ayaw nila mag-jeep. So, puro train. Kaya letting go na mag-commute sila. Pero sabi ko, sa kabubuti rin nila yon. Sabi ko, gano'n talagang kailangan, ko yung isip ko eh. Kailangan maging street smart sila, kailangan ganyan-ganyan. Bakit ba kami nung college kami, nagko-commute kami, kayang-kaya namin. So, yun po. Ngayon naman, talagang ang tapang na rin po ng anak ko mag-commute. So, natutuwa po ako, natutunan nila yon. Ano pa ba yung mga first namin? Ah, sa pagpe-pray. Kasi po noon, syempre, at tatay ko pastor, malakas mag-pray. Yung asawa ko po, very faithful po yan talaga, malakas din mag-pray. Ako po, dahil alam kong may magpe-pray, ako po parang nandun lang ako nasa side lang kasi alam ko may nagpe-pray. So, Lord, ganyan-ganyan. Pero ngayon, dahil ako na lahat, talagang bugbugan sa prayer. Dahil ako na lahat gumagawa yan. Talagang pag umaalis po yung mga anak ko, hindi po akong gumagawa nun. Kunwari, kasi naging kaugalian po namin na pagpapasok po sila sa school, miski kami po ang maghahatid, pinagpe-pray po namin yan bago lumabas ng bahay. So, ngayon ako na rin ang gumagawa, hindi ko po ginagawa yung dati. It's either po yung tatay ko o yung husband ko ang gagawa nun. Ngayon, sabi ko, Lord, paano ako nakakapag-pray ng araw-araw na gano'n? Pag-pray mo sila, pag-labas sila, yung mga gano'n po. So, pati paglabas, nahihirapan lang sila mag-adjust sa akin kasi hindi ko ako makadrive ng malayo dahil natatakot pa ako, sabi ko gano'n. So, ang pasyal namin yung kaya ko lang pong puntahan, yung mga ganon. Kaya sa pagdadrive, natutunan ko pong bumalik ulit at naihatid ko po sila. At nakakapasyal Mm-mm. kami. Miski 3 lang kami. Pero nyo, 3 lang kaming magkakasama. Napaka, pero naka-adjust naman po. Nung una parang ang lungkot, pero naka-adjust po kami sa 3 na lang kami. Talagang So, ano, no, the Lord will truly turn our mourning into dancing. May panahon talaga ng pagdadalamhati, pero yung pagdadalamhati ay hindi panghabang buhay dahil may pag-asa tayo tutulungan tayo at itatawid tayo ng Diyos. Mahirap yung inyong pinagdaanan, pero eto ngayon, kahit na naiiyak-iyak pa rin, nakakatawa, nakakangiti, nagpapatuloy ang buhay,
Ano yung mga katotohanan, you grew up in a church, you're a pastor's kid at marami kang natutunan sa Sunday school. Ano yung mga katotohanan tungkol sa Diyos na hindi na lang dito, kundi nandito na at naisabuhay mo na dahil dito sa mga pagsubok na pinagdaanan ninyo, Amy? Hindi ko po alam kung nakuha ko yung tanong nyo. Basta, ako po ngayon, sabi ko nga, pag nag-praise the Lord ako dati, praise the Lord, gano'n. Pero pag dumaan ka pala talaga sa isang nako, matinding, yung ma-experience mo yung trials na yan, yung nangyari sa amin. Yung praise the Lord mo pala, ibang meaning when you say praise the Lord. Iba talaga. Iba talaga. Pagka sinabi ko praise the Lord, may ibang level yung praise the Lord. Mm-mm. May ibang level yung pagde-declare mo ng mga verses. And yung pagsasabuhay mo talagang ng basta yung iba yung experience na noon na hindi mo naranasan yung ganitong pangyayari. Hindi ko ma-explain eh. Hindi Basta na po lang siya iba. verse, no? Hindi na lang siya verse. Talagang yung sa puso, talagang iba po talaga. Mm-mm. Iba yung may joy ka, may peace ka basta po iba po talaga. Iba, Mm-mm. iba po. Amy, anong ginagawa mo kapag namimiss mo ang husband mo? Hindi ko nga yata nami-miss. Hindi po, kasi ang ano ko noon, kasi sabi ko, ayoko yung mukhang pag namatayan ka, ayoko yung mukhang sobrang lungkot na lungkot. Ayoko talaga yun. Ayoko talaga. So, pagka, siguro, pag nami-miss ko, wala lang, basta minsan kinakausap ko pa. Pagkadadaan po ako ng Araneta Ave, kasi nandiyan po sila sa Columbarium, sa Araneta Ave. Eh, yan po ang kadalasan kong way. So, sasabihin ko, "Hi pa, dito na naman ako." Sabi ko gano'n, "Oh, alis na naman ako, magsusundo na naman ako sa anak mo." Yung mga gano'n po, no? So, may times na mamimiss mo sa gabi, ah, yung kama mo na kasya kayong dalawa, sa akin na ngayon lahat. Pero minsan, yung left hand ko, minsan ginaganon ko po yan paggabi. Minsan Mm. parang, siguro yung tulog na tulog kayong, ang lalim ng tulog mo, minsan parang may hanapin kang ganon. Ay, wala. Kaya ang ginagawa ko po, lahat laptop, lahat ng gadgets ko, naka-surround po yan sa akin. Kasi pag nagigising po ako, minsan ang hirap na bumalik sa tulog, yung mamimiss mo yung gano'n. Tapos, ang mga gamit niya po ngayon, lately ko lang po na ilabas. Mm. So, yung mga gano'n po, miss ko po kasi, syempre wala kang kausap. Ah, Ako po naman ay tahimik lang, hindi naman ako yung talagang makausap, siya po talaga. So, wala akong masabihan ng yun ang nami-miss ko po. Isa yan sa mga nami-miss ko kasi wala akong ma-share ng mga nangyayari sa akin, nangyayari sa mga bata, yun po. Kaya, yun po, yung miss na miss ko, yung presence niya syempre. Mhm. Miss na miss ko talaga yan. Pero, okay naman po na alam ko na wala, alam ko na wala siya, pero nakaka-recover naman pagka naiisip mo minsan ng gano'n, okay lang. Pero hindi naman ako na umiiyak na, Mm. oo nga pala, no, parang isang gano'n na alam mo na wala. After Pero this chapter, Amy, ng buhay ninyo, po, who is God to you now? sovereign, God in control, faithful, so good, very loving, marami. Parang hindi mo masasabi sa isang word kung sino ang Panginoon. Basta sobra, hindi mo masasabi. Ah, there's no word that can describe kung anong Panginoon sa akin. Basta Lord ko siya, God ko siya. Uh, Very loving. Uh, Basta, yun po. Yun ang Panginoon sa akin.
Hindi kaya ng isang salita. Hindi po kaya. Hindi kaya ng isang salita, pero ang Diyos ay tapat na minimit yung lahat ng inyong pangangailangan. Ikaw, ang iyong mga anak, ang inyong buong pamilya. Amy, maraming salamat ha. Kasi hindi lang luha mo ang ibinahagi mo sa amin ngayon. Maraming salamat kasi ibinahagi mo sa amin ang puso mo. Maraming First time. salamat dahil ipinakita mo sa amin na posible pa rin ang ngumiti kahit na tayo ay umiiyak. Posible pa rin ang maggalak kahit na yung puso natin ay nadurog ng maraming mga pagsubok. Maraming salamat dahil itinaas mo ang Diyos at ang kanyang kabutihan dito sa kwentuhan natin ngayon. I'd like to pray for you, Amy, pati yung mga pamilya na nanonood at nakikinig ngayon na maaaring may mga pinagdaraanan din. The Lord has already turned your mourning into dancing, but there are still many families who are in that season of mourning and grieving. So let's pray for them. Panginoon, maraming salamat po kasi sila Amy nakatawid na. Yung kanilang panahon ng pagdadalamhati ay nabawasan na, natapos na, at pinalitan mo na ito ng kagalakan. Ngunit maaaring merong mga nanonood at nakikinig sa amin ngayon na andun pa sila sa simula pa lang o kalagitnaan ng kanilang pagdadalamhati. Kaya ang panalangin namin, O Diyos, itawid niyo rin po sila. Yung katapatan na ipinaranas ninyo kay Amy at sa kanyang mga anak, iparanas niyo rin po sa maraming mga nangungulila, sa maraming mga balo na ulila. Dalangin namin, Panginoon, that you will be their good shepherd, you will be the father to the fatherless, and you will be the husband to those who are widows right now. Panginoon, turn our mourning into dancing once again. Prove yourself faithful, loving, gentle, at kayo po, Panginoon, ang siyang mag-provide sa pangangailangan ng maraming mga pamilya ngayon. Lord, salamat dahil ipinakita mo sa amin na yung aming mga luha, yung aming mga pighati, pwede mong gamitin para magbigay kalakasan doon po sa mga may mga pinagdaraanan ngayon. At salamat doon sa courage at strength na binigay niyo po kay Amy para maibahagi yung kanilang mga pinagdaanan. Thank you, Lord, because death is temporary. Ang kanyang asawa, ang kanyang tatay, muli niyang makikita sa inyong takdang panahon at sa inyong dakilang plano. Ang separation ay temporary para po sa mga anak ninyo. Maraming salamat doon sa grand reunion na naghihintay sa amin. I pray for the family of Amy that you will continue to sustain them, provide for their needs, sa pag-aaral ng kanyang mga anak, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho at pagtuturo, kayo po ang kanyang maging kalakasan at kagalakan. Lord, thank you, for you are good, you are sovereign, you are God. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amy, maraming salamat. Thank you po, ate. You encouraged us today. You are truly a blessing to us. Maraming salamat sa buo ninyong pamilya. Ayan po, at nakasama natin si Amy Yustioco. Nawala ang kanyang ama, ang kanyang asawa, in just a week's time. Pero eto, nakatayo pa rin, nakakangiti pa rin, nakakapagkwento pa rin. Dahil ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ang siyang magtataguyod sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok dito sa ating masayang tahanan. Sana po ay na-bless kayo.
Kung meron po kayong mga mensahe sa amin, pwede po kayong sumulat sa ating Facebook page, Masayang Tahanan with Attorney Winnie and Ate Maloy Salumbides. At para po sa mga nais ng karagdagan pa ng mga babasahin, kung kayo po ay may mga pinagdaraanan sa buhay ngayon and you need encouragement, pwede rin po kayong sumulat sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, palaging nagpapaalala, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ang siyang mag-aalaga sa ating mga pamilya. God bless our families. Oras na naman ang pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcasts@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about